this game will be over. That is the condition set at nakita na natin ang lineups ng dalawa. Sino ang makakakuha ng unang panalo? Is it Onyx? Is it Team Liquid? Kuneta, mag-ingay, and welcome our casters! Sisimulan na natin ang araw sa laban ng Golden Rivalry. Ito ang Game 1 ng Onyx PH kontra sa Team Liquid Philippines. Welcome Ngayon ay to na-point out na ng mga Legends. casters yung strength ng kanilang mga lineup. Pero sa totoo lang, Kuya Joshi, sa mga nakita natin kahapon, ako na rin mismo hindi ko pwedeng, o hindi ko na rin alam ano ba yung mga expect natin sa mga laban. At kung babalikan mo nga yung kasaysayan tulad ng binanggit ng panel, hindi nanalo ng serye ang TLPH kontra sa Onyx. They just won one game. And ngayon sila yung nag-carry over ng momentum ng pagkapanalo nila kahapon. Look at JP casually falling down. Wait lang! Pero si Super Prince pa yung nabigyan, yun yung punish na gustong gawin ng Team Liquid Philippines. Pinag-uusapan kasi natin yung mga history pero kalimutan muna natin yun. Pinoint out na rin mismo ni The GOAT kahapon kung kaano sila ka-confident ngayong playoffs. Getting that first blood against Super Prince, malaking bagay to para sa isang YSS. Lalo na isa pa sa mga nabigyan niya yung kailangan din mag-scale for Onyx Philippines. At ngayon nakikita natin na bigla namang bumagal ang ikot ng dalawang teams. Oo nga, lalong-lalo na again, maraming mga kailangan na mag-online dito for Onyx. They have the double marksman setup. Dagdag pa natin na nandiyan si King Kong, which is ang joy ngayon, kailangan din naman talaga ng enough items bago pumalag sa kanilang mga kalaban. Pero for Team Liquid PH, now na level 4 na si Carl Easy, pwede sabihin nating mas mauuna sila na gumalaw dito, mas mauuna sila na mag-first move dito sa laban na to. Lalong-lalo na, they also have the Parsa. Pwedeng magmadali bigla. Pero Lang, kung titignan natin ang ipinag-ugatan ng Golden Rivalry, Kelra and Oheb, may 1v1 lang na naganap pero naghahanda na ang Team Liquid Philippines sa pagong. Look at the zone mula kay Zanford. Hindi niya pinapalapit tong si Brusco. Thus, even yung ibang members ng Onyx Philippines ay hindi na makakalapit. Libreng pagong para sa Team Liquid Philippines. Even yung feathered airstrike ni Sanji ginamit niya para lang ma-sure nang hindi makapasok si Brusco. Yes. Para ma-sure sila na kanila na yung turtle, and since nakuha nila yung unang pagong sa laban, mas magiging maganda yung panimula dito ng Team Liquid PH. Pero yun nga, babalik at babalikan natin yung lineup kasi ng Onyx. Scaling kasi yung lineup nila. And if we're gonna talk about the scaling, ibig sabihin lamang may expect natin na medyo sa later portion pa ng laban na natin sila makikitang pumalag. Pero grabe naman din talaga, si Kelra pa ang nakakuha ng gold crab sa itaas. Perfectly timed bullet para lang kunin yung gold crab na yun. Mahalaga yung mga maliliit na bagay na yan doon sa match-up ng gold lane. Dahil kung titignan mo, apart from the matches na nakita natin kahapon, yung mga fighter gold lane match-ups ngayon ay bumalik tayo. Tila bumalik tayo doon sa normal, pero doon sa ibaba mo kang may nabigyan na at si Kirk ang tutumbas sa kamay ng kambing at ni Sanford. Si Carl TZ na naman ang nakakuha ng isang kill. And aside from that kill, makakakuha pa siya ng platings dito. Literal na mapapaaga yung farming ni Carl TZ. And pinag-uusapan natin yung lineup ng Onyx kung usapang scaling lang din. Pero kung pag-uusapan din natin yung sa Liquid, nandiyan yung Harit ni Oheb. And isa rin yan sa mga scaling heroes. So sa totoo lang, mas napapaaga lang ng Team Liquid ngayon yung farmings nila para makapag-online. Tsaka napakalaki at halaga ng espasyong binibigay. Si Kirk na naman! Pero si Kirk na naman ang nakita at namataan. Pangalawang beses na siyang binigyan ng members ng Team Liquid at mukhang yun nga yung plano. Espasyo para kay Oheb, huwag nating dali ng laban. Doon tayo sa kabilang kanto. At nagugulat, 2 beses nang sinurpresa si Kirk. Pero anong sabi ni Oheb dito, kaya din niyang palagan. Kung sino man yung katapat niya na si Kelra, kaso lang nandiyan na si Brusco. Sumugod with a glorious pathway. Pero nakaalis naman itong si OF with the flick. Pero nandiyan din si Super Prince. Sinubukan nilang pawian sa taas. Pero nung dumating si Sanji, biglang nagbago yung tagpo kasi yung mga naghahabol ay ngayon sila naman ang tatakbo pa away. Yung turtle line nakuha na ni Carl TZ. At walang nangyari dun sa itaas ni hindi din na nabigyan si Oheb.
Tumalon pa nga si JP para kay Brusco pero di niya tatamaan. Lamang pa rin ang Team Liquid. At hindi pa tapos yung laban, si Kirk na naman. Ang tirada dito ni Carl TC, nandun talaga yung focus ng init ni Carlito. Dun sa babae, mainit siya masyado kay Kirk. Ang kaso lang, dun sa taas na nakita nating laban kanina, tinry naman ng Onyx i-punish si Oheb. Pero mukhang alam na rin ni Oheb to eh. Kasi ilang beses nang nagtagpo, ilang beses nang nag-1v1 itong mga gold laners natin. At sa totoo lang for Team Liquid, nakikita natin ang bilis din ng response nila para tulungan si Oheb. Laking bagay din kasi na alam niyang hindi siya matatakot sa crowd control dahil ang panggagalingan lang nun for Onyx ay yung otong mula kay Brusco. So nagmatter yung pag-flicker, yung pagkuha niya ng flicker as his spell, nakatakas siya dun sa possible engagement, nakamuntik-muntikan siya by the way from Onyx Philippines. Ngayon ay bumagal na muli ang estado ng laban. Para bang ang ginagawa ng Team Liquid eh, kung gusto mong magmadali, isi-switch lang. Kung gusto lang hindi, pero ito kasi, magmamadali sila eh. Tignan mo yung ginagawa ni JP. Isang magandang harang lang para bigyan ng espasyo si Oheb. And even yung feathered airstrike ay ginamit din para hindi na makalapit ang Onyx. Ito yata yung confidence na pinag-uusapan at sinasabi nila kahapon. Yung tapang nila na nag-conceal play lang si JP, tapos tinayuan lang doon itong si Kelra, pero sa baba, nakita si King Kong, another kill para sa Team Liquid Philippines. At hindi lang sa baba na nagiging mainit yung laban, pati sa taas, sinisimulan na nilang magkaroon ng sunod-sunod na gulo, ng sunod-sunod na aksyon at pwede ngang dito muli magkaroon ng laban dun sa Turtle. Pero kung usapang pestuhan, What? ang layo ni Sanji. Teka lang. Nag-aabang siya kung sinong magre-react dito sa Onyx. Nakita rin si Kelra, nagamit yung Mountain Shocker pero sabi ni Kelra may nararamdaman akong presensya at hindi niya tinuloy yung pagkapang sa baba pero that just means na mabibigay ang possession ng Turtle muli sa Team Liquid. 3 pagong ang nakuha nila doon sa nagdaang 6 na minuto ng laban. At ngayon ay 5,000 na ang kalamangan ng Team Liquid PH. Para sa Onyx, kailangan nilang makahanap dito ng paraan para kahit papano, kahit isa lang, makapick off sila. Ang kaso nga lang nagsasama-sama na ang Team Liquid PH. Ngayon, si Brusco gumamit ng kanyang ultimate. Sinubukan niya maglatag para makapasok ang Onyx Philippines pero lahat ay hinarangan. Bago pa man sila makalapit, ay bigla-bigla't unti-unti na silang sinasaktan. Pero may Mountain Shocker mula kay Carl at sakto yung damage. Mega kill for Carl TZ. At hindi pa tapos dahil naghahanap pa ng gulo. Tumalon si JP na AOG at si King Kong. Naipit si Oheb. Hindi pa na naipit na si Oheb. Nabigyan ng gold lane ng TLPH. Ngayon nahabol na maguli ang Onyx Philippines. Super Friends on the front line. Sumusubok na bawas-bawasan. Pero si Carlito ay may ginagawang pagnakaw ng orange buff ni King Kong. Malinaw na ang lalamang doon ay Team Liquid PH. Pero dahil napatay ng Onyx dito, itong si Oheb, okay na yon para sa kanila. Kahit papano, malilimit ng onte, ng bahagya yung farming capabilities ng Team Liquid PH. Ang kaso nga lang, ang hindi napipigilan dito ay nagwawalang dagot. Pero kung feathered airstrike na ginamit Sanji. Torres Pathway, ginamit na rin ni Brusco para sana makahabol pero hindi pa rin nila maaabutan ang Team Liquid Philippines. And now na si JP ay nakaharang uli sa mukha ng Onyx Philippines. Alam niya kung saan nanggagaling lahat. Alam niya kung saan papunta ang Onyx. Kaya nakakapaghanda ang Team Liquid. Pero maganda pa rin yung ginagawa dito ng Onyx, especially for Brusco na hindi siya nag-aalangan gamitin yung Glorious Pathway para lang madepensahan nila yung Oo. kitang Torre. Kasi once ma-open yan, once makuha yan ng Team Liquid PH, alam nilang mahihirapan sila lalong gumalaw eh. So might as well, ibuhos na natin lahat ng pwedeng ibuhos para hindi lumiit yung gagalawan natin dito sa mapa. Ang kaso lang, since puro kayo dyan naka-focus, ang Team Liquid, humahanap sila ngayon sa ibang parte ng mapa tulad nitong Lord na sinisimulan na doubt i-contest to ng Onyx. Ginamit pa pati yung Mountain Shocker para lang sure sila na walang paparating na miyembro ng Onyx Philippines at ngayon mukhang yung gitna ang pwedeng sunod na target. Pinaton na yung bangka pero wala naman tatamaan. Just zone away yung Onyx at makukuha na nila yung turret doon sa gitna at may Lord pang paparating ng galing sa base ng Team Liquid. Itong laban na to ay masasabi nating basadong-basado ng Team Liquid PH ang Onyx.
Ang Super Fam, nagsasama-sama sila pero kahit magkakasama, sa ngayon alam kasi nila na hindi pa enough yung damage output nila. Lalong-lalo na for Super Friends and Kelra, hindi sila naging malaya makapag-farm dito Yes. sa laban. Pinoint out din ng panel natin kanina na hindi na ganoon may advantage ang mga mid laners kasi sila rin mismo nahihirapan mag-farm. So, lalo na ngayon, nahihirapan talaga ang Onyx PH. Pero ito, nag-group up na naman ang Team Liquid. Mukhang ito ang unang pagkatok dahil papasok na ang TLPH sa base mismo ng Onyx. Basag na yung Holy Shields doon sa gitna. Maaari nilang ulitin ang pagbangga dahil may mga minions naman na napaparating. May Lord pa sa taas. Nagmamatsa ng mabilis. Pero ang target ng TLPH ay yung gitna. Glorious pathway nila natin ni Brusco. Pero pinigilan lang ng Dark Wave ni Sanford. Maganda pa rin ang depensa ng Onyx Philippines ni wala pang inhibitor turret na nababasag ang Team Liquid. Ito na naman ang Super Fam sa pagbuhos ng kanilang mga resources para lang madepensahan yung kanilang base, and that is good. Even as well yung ginawa ni King Kong na pagkat pa nga dun sa ibaba, Yes. para lang kahit papano matry kung meron bang magre-react for Team Liquid PH. Kaso lang, ito ang difference when it comes to the jungle matchup. Sobrang taas ng farming ni Carl TZ. Ang taas na ng advantage niya in compare with King Kong. Sumausaw na ng hanggang 3,000 yung kalamangan ni Carl TZ kontra dito mismo kay King Kong. At kung titignan din natin yung mismong buong match-up, pero teka lang, si King Kong ay delikado doon sa may bandang orange buff. Nakuha pa rin naman niya yun. Traction pulse sinagamit na, nahatak pabalik si Sanford, pero nandito na si Carl. Napakasakit ng mga palo na magmumula sa kanyang palaso. Uy, hindi na rin magpapatumpik pa ang TL dahil gagamitin na rin ang Feathered Airstrike para lang ma-zone, para lang subukang patayin ng mga tumatakbo from Onyx. Sa mga folks na ganun natin, masasabi na talagang lamang sila dito at ma-maximize nila yung 8K gold lead. Si Kikong tatalon pero naiwan na naman si Oheb. Siya pa rin ang nakuha, flicker bird para kay Sanford. At aatras ng tuluyan ang Team Liquid Philippines. Those 2 kills na meron ng Onyx Philippines, those are the 2 deaths na meron si Oheb. At liliit na naman ng onti dito ang lead na meron ng Team Liquid. Pero hindi natin maipagkakailan, nasa kanila pa rin ang lead. Sila pa rin ang may hawak ng kontrol ng laban, pero kailangan nilang respeto dito ang Onyx. Kasi baka doon sila kumuha ng confidence para nga kahit paano ilaban nila tong Lord kasi alam nila mabubuhay pa lamang si Oheb, so sila na mismo ang nagsimula ng laban dito. In fact, sila pa nga agad ang pumosisyon, Sanford? pero si Sanford magiging target. Bumaba ang kanyang buhay at sa pool ng mga bala mula kay Kelra, may ton mula kay JP. Brusco's gonna go down. 2 kapalit ng isa, ngayon 4 na Team Liquid ang sumusubok na humabol, pero titigilan nila ngayon dahil mas mahalaga yung Lord. Pero Carl TZ, may ibang plano. Ipupush muna niya yung dead lane sa baba. Ganda nung ginawa ng Onyx doon to actually burst down si Sanford. But since super lamang nga ng Team Liquid dito sa laban na to, ang daming kinailangan ibuhos ng Onyx. Plus, nakakuha pa ng oras ang Team Liquid na mag-counterplay, bursting down Kurt, not just Kurt, even si Brusco, and also giving them the opportunity to secure the Lord. This is going to be the second Lord na mahawakan ng Liquid, and since we're now in the 12-minute mark ng laro, wala nang mga shields, wala nang mga pagsabog sa torre, so mahihirapan ngayon ng Onyx. Pero again, habang tumatagal yung laban, gusto to ng Onyx. Doon kasi sila nagkaka-item, nagkaka-farm sila doon sa mga minions na dumarating mismo sa base nila. Pero if we're gonna look at the entirety of this game, lahat ng objectives ay nakuha ng Team Liquid. Lahat pa yon ay almost uncontested dito sa laban na to. So doon pa lang, pinapakita ng Team Liquid na they dominated every single part of the map during the early game. Magkakasabay pang mamarcha dito yung mga minions. May kasama pa silang Lord. Diyan sa gitna, Mountain Shocker, kinabit na, nag-flicker pa si Sanford. Si King Kong ang gusto ng targetin, pero mukhang may ipit na rin. Glorious Pathway ay ginamit ng Onyx para makadepensa, pero basag pa rin naman yung Torre sa gitna at Torre doon sa baba. Si Carl TZ, si Brusco ang gusto kong punteriyahin. Ngayon si King Kong isusunod. Si Oheb ang nakapatay. 5 laban sa 3. May Lord pa silang daladala. Eh, double ba? Makatok sa basit, unti-unti nang sinisira. Team Liquid Philippines ang makakaunang hakbang. Magandang panimula para